Naunahan tuloy ng Clippers ang Warriors dito kay Rui Hachimura. Pagka-renounce ng contract ni Rui, pinapirma agad siya sa Clippers ng 2 taon na meron $28 million na contract. Halos mid-level exception yun. Hindi pa nga nagtaas ng kontrata si Rui, nagpababa pa. Ang nakakapagtaka pa doon, binitawan na lang si Rui ng gano'n na lang. Expected pa naman na 20 to 25 million ang kontrata makukuha niya. Pero unexpected na bumaba ang kontrata ni Rui. Ang daming player na nagpababa ng kontrata ngayon. Nakakapagtaka din doon, meron na palang deal di umano talaga si Rui sa Clippers pero hindi siya tinulungan ng Lakers para sa sign and trade. Ayon yan sa agent ni Hachimura. Paano kaya nakalusot yun dito kay Sham na meron na palang discussion talaga yung Lakers at Clippers kay Hachimura? Ang iniintay na lang kung magkakaroon ng sign and trade para medyo malaki yung makuha ni Rui. Dahil hindi nagkaroon ng sign and trade, bumaba tuloy yung kontrata makukuha niya. Meron na lang kasing 2 million ang Lakers sa cap space. Hindi pa naman sila lagpas sa tax apron pero mas pinili ng Lakers na bitawan na lang si Rui ng walang kapalit at mas pinili din nilang i-retain si Bando so far. Ang Clippers naman nasa rebuilding process at may additional power forward na nalagay sa roster nila. Parang si Subak lang din na nangyari dito kay Rui. Dahil dati, ang pinaka-concern ni Subak, hindi na siya lilipat ng bahay. Ganon din si Hachimura. Lilipat lang siya ng arena, practice facility. Si Quintin Post naman nakuha ng Memphis, 30 million sa loob ng 3 taon. Meron na lang 48 hours ang Golden State para tapatan ang kontrata niya. Kaso kapag ginawa ni Leon, mahihirapan sila makuha lalo si Lebron. Siya yung iniintay at isa pa lalong liliit naman ang cap space nila para ma-retain si Draymond Green. Ang pwede pa kasing gawin doon ng Golden State, hindi nila tapatan ang kontrata ni Quintin Post at idaan na lang sa sign and trade para makakuha sila ng exception at isa pa posible makakuha din ng player. Tulog pa ata talaga tong GM ng Golden State kasi nakalusot sa kanila si Hachimura. Kahapon lang officially binitawan si Rui, kaso meron pa kasing susunod sa kanya. Pero dahil sa reason na hindi nga gusto ng Lakers na makipag-sign and trade, yun di umano ang possible kaya hindi na rin kinuha ng Golden State itong si Hachimura. Si DeMar DeRozan binitawan din ng Sacramento Kings, winave ang kontrata niya. Madali lang sa Sacramento i-waive ang kontrata nitong si DeMar dahil partially guaranteed. Meron siyang almost 26 million at 10 million lang ang guaranteed doon or babayaran. Pwede pang i-stretch ng Sacramento yung 10 million sa loob ng 3 taon. Mukhang may gustong kunin din na player itong Sacramento. Si DeMar top priority ngayon ng mga contender na team dahil makukuha nila sa mababang presyo as in bargain. Pwede kasing pumirma ng minimum contract si DeMar na lalo tuloy tatagal ang desisyon ni Lebron dahil may right si DeMar na pumunta sa isang contender na team na gusto siya at gusto niya sa mababang presyo. Or kaya bumalik din tong si DeMar sa Toronto kasama naman ngayon si Kawhi. Isa rin sa mga team na pwede makakuha kay DeMar ang Toronto. Dito naman sa Miami may 3 player ang nakapila sa kanila kasama na si DeMar plus si Bill at si Middleton. Na yung isa naman doon, tinitingnan din ang Golden State bilang option. Sinama na rin ang Golden State sa possible landing spot kay DeMar. Meron pang ibang teams dyan bukod sa Miami, Raptors at Golden State. Andun din kasi ang Detroit na hindi pa makapag-decide na kumuha ng player dahil kay Jalen Duren. Mas mababa ang kontrata ni DeMar at kailangan ng another scorer ng Pistons. Pwede pa nga masulot ng Knicks kung sakali dahil minimum contract lang papasok yung kontrata niya sa roster at andun din yung dati nilang coach. Teka, nakalimutan ko kung nag-abot ba si DeMar at itong si Mike Brown eh. In theory, Warriors pa rin ang makakapag-over ng mas malaking kontrata kay DeMar dahil pwede nilang hatiin yung mid-level exception. So, hindi lang minimum contract na nasa 3 million. So, ang Warriors nag-iintay pa rin talaga kay Lebron kahit sinabi na ni Sham na least expected na pupunta sa kanila. Pero based dito sa report, mukhang magiging Pat Riley si Mike Dunleavy na baka mamuti ang mata. Based kay Rich Paul, ang posibleng mapuntahan ni Lebron na team ay Nuggets, Cavaliers, Miami at may least expected din sa Golden State. Miami ang tinuturing na third option na pwedeng makapag-sign si Lebron. Pero ang Miami at Lakers may parehong relationship kung paano umalis si Lebron dati or bigla siyang umalis. Sa Miami dati noong 2014, inaamo pa kasi siya ni Pat Riley. At least si Lebron nakipag-usap pa kay Pat Riley at sa GM ng Miami nung umalis siya, hindi katulad sa Lakers.
Halos katulad lang din naman na nangyari kay Butler yung nangyari kay LeBron. Iba nga lang yung pagkakasabi. Dahil nagsimulang mainis si Butler dito sa Miami nang kinall out siya ni Pat Riley dahil sa pinagsasabi niya sa isang interview sa isang vlogger. Si Butler noon hindi naglalaro, parang kinall out niya noon yung Knicks or yung Boston. Si LeBron naman nag-decide umalis ng Miami nang challenge siya ni Pat Riley sa press con na yung mga star player nila kung malakas ang loob, magsasama-sama pa rin kayo. Hindi yun nagustuhan ni LeBron. Si D-Wade din noon meron ng injury sa tuhod at bumalik na ng Cleveland si LeBron na unexpected para kay Pat Riley kahit pa meron silang naka-ready na contract. In short, hindi gusto ni LeBron ang Heat culture ni Pat Riley dati kaya umalis agad siya dati ng Miami Heat. So halos pares na senaryo sa Lakers at Miami, ang direction noon papuntang Cavaliers. So another $5, magiging $87 ang tama. Wala lang, hinar ko lang. Based naman kay Kevin O'Connor, kung pupunta si LeBron or babalik ulit ang Cavaliers sa pangatlong taon, hindi magiging maganda kung magsasama-sama sila ni James Harden. Walang masyadong defense, walang masyadong ball movement, tatlo silang ball dominant, mawawala pa yung spacing. Based pa doon kung babalik si LeBron ng Cavaliers, kailangan di umanong isakripisyo si James Harden. Dahil kung si LeBron lang ang ibabalik ng Cleveland kasama si Donovan at isasakripisyo si James Harden, makakakuha pa rin ng mga player yung Cavaliers dahil hindi sila lalagpas ng tax apron. Dahil halos mauulit lang yung nangyari sa Lakers na limited na sila sa tax apron, limited pa sa trade asset, limited pa sa cap space. Ang sinabi pa ni Kevin O'Connor na pinaka-best team na puntahan ni LeBron so far sa ngayon ay Toronto Raptors dahil merong mga batang player at andun din si Kawhi. Si Nikola Jokic naman nilinaw na next year na siya paperman ng extension at intention ni Jokic na magstay sa Nuggets hanggang matapos ang kanyang karir. Sa susunod na taon may option si Nikola na kumuha ng 4 na taon na kontrata na 278 to 290 million. Or kaya pumirma ng another 5 years contract na 359 million na merong 70 to 80 million kada taon. Kapag na-push ni Nikola Jokic yung 5 years contract, siya ang magiging highest paid player sa history so far. Magkakaroon si Jokic ng 724 million na career earning pataas. Ang meron kasing pinakamataas ngayon so far si KD, 591. Si LeBron, 581 million. Depende pa kung makakakuha pa si LeBron na mas mataas na kontrata. Si Jokic naman, 32 years old na next season. Kapag nakuha niya yung 4 years or 5 years, matatapos yun, nasa 36 or 37 na siya. Retirement age na. Oras na pirmahan ni Nikola Jokic yung 5 years contract niya or max contract sa susunod na taon, malamang tapos na yung Denver Nuggets dun at magpapalit na sila ng team or magagaya sila sa Golden State dahil hindi alam kung tataas ang salary cap sa mga susunod na taon na tatamaan ng kontrata ni Jokic.